At yo, what's up mga par, at magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo mga par, no? So, time naman tayo mga par. At yung mga par, ngayon nga pala ay araw ng mga par, no? November 30, no? Bonifacio Day and first Sunday of Advent mga par, no? Unang linggo ng Adviento, yung mga par, sinisindi ang kandila sa gilid ng altar mga par, yung white, pink and purple mga par. Ito yung ibig sabihin ng mga par. Yan. Yan mga par, no. At yung mga par, kaso nga muna pala ako, no, ligo at pagkatapos lang natin mag-almusal at ang baby na ay kakagising lang. Nging. Nging. Kissing. At yung mga par, at mag-asikaso na at pagkaganto is nakabisa tayo. Yup! Yo, what's up mga para, tapos na ako maligo at nakabihis na ako, no? At pupunta tayo sa simbahan at ano pa yun tayo, let's move out. Yup. Surprise! Mga para, at kasama ko si Father. May misa pa sila sa kabilang mga par. Sa Parkville mga par, no? Dun sa kabilang barangay namin, no? At ayun mga par, nandito na sa simbahan, no? At si Bishop magbimisa dito sa Santo Niño de Tacloban. Ayan si Bishop po. Po. Si Bishop magbimisa mamaya, no? At ito yung nangyayari dito. Kaganapan dito. Yung may mga tropa natin, no? Mga busy, oh. Busy yarn. Busy yarn. At mamaya na lang ulit mga par. Ngayon po ay tinatawag natin ang pamilya na magsisindi ng ilaw ng Adbyente. Kulay violet ang sisindihan natin. Isa lang. Isang violet lang. Dakilang Ama, sa pagpapasimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan po namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umaasa sa iyong presensya. Umaasa. Ngayon po ang unang linggo ng Adbyento. Ano po ang Adbyento? Ay paghahanda, paghihintay. Ang Adbyento ay galing sa salitang pagbabantay o paghihintay. Kanino? Sa pagdating ng ating tagapagligtas. Halos po taon-taon, bago pumasok ang mga simbang gabi at Pasko, ay tayong lahat ay tinuturuan ng simbahan sa pamamagitan ng banal na kasulatan na magtiyaga tayong maghintay at magbantay sapagkat darating ang ating hinihintay. Hindi sasala at darating. At ang isang talinhagang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, yung sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang Ama ng Sambahayan, alam niya na darating ang masamang tao ngayong gabi, hindi po sasala na magbabantay siya upang ingatan ang kanyang mga kasambahay, ang kanilang tahanan, na hindi ito mapasok ng masasamang loob. Gayon din naman, ang ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin na dapat sa pagbabantay po natin, sa paghihintay natin, ay matuto tayong isaayos naman ang buhay natin. Yung pong
meron tayong pagkakataon na hinihintay, ayusin natin ang ating sarili, ayusin natin ang ating sariling buhay, ang ating tahanan, para sa pagdating ng ating hinihintay. Sino po ba ang hinihintay natin? Siyempre, ang preparasyon po natin ngayon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsilang sa sabsaban, sa araw ng Pasko. Pero, ang ibinibigay pa rin po sa atin na mahalagang paalala, yung ating gagawing preparasyon. Hindi po ba? Kapag meron tayong hinihintay, inaasahan natin, halimbawa, may bisita tayong darating. Alam po ninyo, malayo pa ang Adviento, si Nanay Nick naka-ready na. Sabi nga ni Father Marcial, ano po, past 12 na si Nanay Nick umalis ng simbahan. Inayos po itong mga yung corona ng Adviento, yung mga mantel, yung kortina, para po sa pagpasok natin ngayong unang linggo ng Adviento. Sa kabila ng mga kaabalahan ni Nanay sa munisipyo, kasi si Nanay din po yung nagbibigay nagluluto ng masarap na pagkain sa mga staff ni Mayor, araw-araw. Pero hindi po, naisisingit po niya ang lahat ng mga dapat gawin para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung walang nanay sa simbahan natin, siguro po, yung pwede na. Baka sabihin, Bishop, pwede na po ba ito? Ay, pwede na yan. Pero kapag may nanay po hindi papayag, ay naku, hindi pwede ang ganyan. Ganito ang dapat natin gawin. Kaya po, iba-iba ang mukha. Nung piyesta, iba ang mukha ng simbahan natin. Ngayon po, ang preparasyon sa pagdating ng Panginoon sa Adviento, iba rin ang preparasyon po natin. Nakakulay po. Pati damit ni nanay, tingnan nyo, kakulay na simbahan natin. Pati si Maymay. So, lahat ng mga pari sa simbahan ngayong araw na to, ganito po ang kulay. Maging sa ibang bansa, maging sa katedral, maging sa malalaki at maliliit na simbahan, kulay Adviento po. Yan po ay lila o violet. Isang pagtupad natin sa kautusan ng Panginoon bilang paghahanda sa kanyang pagdating. Pero teka lang, tanungin ko lang, kayo po, paano kayo maghanda sa pagdating ng Panginoon? Paano kaya tayo sasalubong? Di po ba pag meron kayong bisitang inaasahan na katulad ni Nanay Nick, abala sa paghahanda? Kayo kaya, ano ang ginagawa ninyo? Halimbawa, balitaan ninyo na dadating si Congressman Jolo sa bahay nyo. Ano gagawin nyo? Okay lang ba? Hindi man lang kayo magwalis, mag-ayos ng bahay? Siyempre, gagawin natin, ay, naku, dadating si Congressman Jolo. Kasama si Mayor. Naku, maglinis kayo. Nakakahiya. Maglagay kayo ng bagong kurtina. At kung doon kakain, naku po yung 10 taong mga gobyernos, baso, kutsara, tinidor, palanggana na nakatago sa aparador ng matagal na panahon. Ilalabas po, aayusin dahil merong special na panahon darating. Amen? Amen. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Talaga po yung kinakatago-tago. Pag merong bisita, atin lahat. Hindi lamang yung damit ang bagong bihis, kundi naligo at sa kaluluwa, nagdasal, nagsisi, para pagharap natin sa Panginoon, masaya po tayo. Di po ba? Masarap humarap sa kausap mo. Halimbawa, may kasalanan ka sa kapatid mo, di ba ang sarap na lalapit ka sa kanya muna at sabihin mo, uy, kuya, pasensya ka na kahapon ha. Nasigawan kita, ikaw pa naman yung mahal kong kapatid. Patawarin mo ako. Di po ba kapag sinabi ni kuya na, wala yun tol, ikaw naman, huwag mo nang ulitin. Magkapatid tayo, walang ibang magdadamayan, kundi tayo lang. Hindi po ba ang gaan sa ating pakiramdam na tayo nagsisi, na tayo nagpatawaran, na tayo nagbalik loob, at maluwag ang ating damdamin sa paghinga, na wala tayong iniisip na problema dahil nagmamahalan tayo. Sa harap ng Diyos, ganun din po. Mga ninong at ninang, ganun din. Mga magulang sa mga anak, ganun po ang dapat natin gawin. Huwag natin sayangin ang panahon na tayo po ay nagkikimkim ng tampo, ng sama ng loob, ng hinanakit. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, huwag ninyong palulubugin ang araw sa inyong galit. Anong ibig sabihin nun? Nagtampuhan kayo mag-asawa, nagtampuhan kayo magkapatid, kayong mag-ama.
Tapos magagabi na, hindi pa kayo nagbabatian. O, lumapit ka na. Ikaw na magpakumbaba. Kung inisip mo, hindi naman ikaw may kasalanan, pero lumapit ka, sabihin mo kung sino yung kaaway mo. Pa, patawad pa, pasensya ka na pa. Yakapin mo, yung misis mo. At binungangaan ka, binungangaan mo rin. Lapitan mo. Na, ma, Bibi, pasensya na. Huwag tayo mag-away, sayang ang panahon. Kunti lang ang buhay natin sa mundo. Huwag na tayo magsamaan ng loob. At alam po ninyo, ito po ang tunay na diwa ng Adbyento. Ang pagbabantay, ang paghihintay, at ang pag-ingi ng kapatawaran at pagbabalik loob sa Panginoon. Amen? Amen. Sa ngalan ng Ama, po namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po yung nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Pope Leo XIV ng aming Santo Papa, si Reynaldo, ang aming obispo sa Diocese of Limos, at si Anthony, ang aming punong obispo sa Simbahang Katolikong Pilipinong Kristiyano. Ama, itinataas ko po sa iyo ang dakong ito, ang La Isla Bonita de Paglaom, at lahat na narito, lahat ng mananampalataya, ang mga ninong at ninang at ang bininyagang si Ivan at ang buong pamilya. Panginoon, basabasan mo po ang aking mga kasama sa simbahan, ang pastoral, ang mga sakristan, sakristana. Mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupa na papanaw ay aming pong mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito noon at hinihintay nating babalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo, mga nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat, kasama ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, unang linggo ng Adbyento. Humayo kayo at ating pong pag-ibayuhin ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Para tapos na ang ating banal na misa, ang first Sunday of Advent o unang linggo ng Advent, mga kaparno.
At sana nakapakinig kayo ng homily mga par. At yung mga par, God bless nga pala sa inyong lahat at keep safe. At ayun na lang mga par, no? Medyo mahaba na yung vlog natin, no? At yun lang, peace out and rah. Yep.